Sa mundong ating ginagalawan ay may mga bagay tayong di nalalaman. Mga bagay na di nakikita ng ating pangkaraniwang mga mata. Kaya halika, sumama ka, makinig sa mga istoryang kababalaghan, buksan ang iyong isipan at humanda sa pagsapit ng takip silim. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayong araw ay kwento tungkol sa isang sapatos. Halika, sumama ka at sabay-sabay tayong maghanda sa pagpasok ng takip silim. Ako nga pala si Bella, isang college student na nakatira sa Las Piñas. Galing ako sa isang pamilyang hikahos sa buhay, kaya kung ano-anong sideline ang pinapasok ko. Pagtitinda ng banana Q o kamote Q sa school, pastillas, graham balls, nilagang mais at kung ano-ano pang pwedeng itinda para lamang kumita. May sakit ang aking ina at ulila na kami sa ama. Ako ang panganay sa 3 magkakapatid. Nagsisikap ako para sa pamilya ko. Unang-una para mapagamot ko ang nanay ko at pangalawa upang mapag-aral ko at mapagtapos ko ang mga kapatid ko. Ang isa kong kapatid na si Rina ay nasa high school na habang ang bunso namin ay elementary pa lang. Siya si Vina o Vivi kung tawagin namin. Magiliw na bata at ubod ng masayahin. Mahal na mahal siya ng lahat sa amin dahil bibo itong bata at talaga namang ubod ng galang at sobrang bait sa kahit sino man. Wala atang tindera sa amin ang hindi nakukyutan sa kanya. Dahil bukod sa matatas itong magsalita na animoy isang matanda ay matalino pa ito pagdating sa pagsagot sa mga tanong. Meron ngang isang beses na tinanong siya ni Aling Lolit, yung tindera ng barbecue sa kanto namin, na kung halimbawa daw ay bibigyan siya ng 20 mansanas at 10 mansanas, ilan na daw lahat? Ang sinagot niya kay Aling Lolit edi 29 po. Sabi pa nga ni Aling Lolit, bakit 29? 3 po ang tamang sagot. Tapos sabi ni Vivi kay Aling Lolit, Aling Lolit, ganito po, 20 mansanas at 10 mansanas. Bali 30 po, tama po kayo, yun ang sagot. Pero sa dami nun hirap na akong bitbitin yun kaya nagpahinga po muna ako ng sandali at kumain ng isa. Kaya 29 na lang. Aba, Aling Lolit, pagod na ako kakabuhat ng ganong kadami mansanas tapos di pa ako kakain. Sabay tawanan ng mga tao doon sa kanto. Tama nga naman ang bata. Sabi ng mga amiga ni Aling Lolit sabay hagalpakan muli ng tawa. Mahal na mahal namin si Vivi at lahat gagawin ko para sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi namin ini-expect na darating. Naglalaro noon si Bibi sa kalsada kasama ang mga kapitbahay namin na mga bata. Bandang hapon yon kaya padilim na nang bigla siyang nahagip ng isang sasakyang napakabilis ng andar. Nasapulang kapatid ko at dinala namin siya sa ospital ngunit hindi na ito umabot pa ng buhay. Masakit na isipin na sa murang edad ay nawala na agad siya. Bukod pa doon ay hindi pa namin nakamit ang hustisya dahil walang mga CCTV noon banda sa lugar namin. Dahil nga sa squatter area lang kami ay di naman afford ng ibang kapitbahay namin ang mga ganun.
kaya walang nakakita ng plate number ng sasakyan. Na-hit and run ang kapatid ko at hanggang ngayon di pa rin niya nakakamit ang hustisya na dapat ay makuha niya. At lumipas ang 2 taon. Kaarawan yun ni Vivi. 9 na taong gulang na sana siya noon kasi 7 taong gulang siya kinuha sa amin ng may kapal. May itinabi akong pera noon na para lang talaga sa kanya kasi gusto ko siyang bilhan ng regalo. Kasi nung ika-7 birthday niya, talagang walang-wala kami. Hanggang sa nangyari pa nga yung bagay na yun sa kanya kaya hindi ko na siya nabilhan pa ng sapatos. Kasi yun yung laging hinihiling niya sa akin noon pa. Ate, bili mo naman ako ng sapatos, yung kulay pink. Ate, sige na ate. Oo, bibilan kita pag mag-birthday ka ha. Pasensya ka na Vivi kasi yung pera natin, nagamit natin pampa-check up kay nanay at yung ibang kinita ko sa pagbibenta ay pinambili natin ng gamot niya. Kaya nung ika-9 na birthday niya ay kahit alam kong wala na siya ay tinupad ko pa rin ang pangako kong iyon sa kanya. Binilhan ko siya ng sapatos at habang nasa daan ako ay hindi ko mapigilang hindi maluha. Namimiss ko na siya. Namimiss ko na ang kapatid kong si Vivi. Inilagay ko ang sapatos na binili ko doon sa altar namin kung saan naroon ang kanyang picture. Vivi, bunso, pasensya ka na ha. At ngayon lang natupad ni ate ang hiling mo. Sana kahit wala ka na ay magustuhan mo ito at sana ay narito ka pa. Bigla akong napahagulgol at biglang tumakbo si Rina sa akin. Ate, ano nangyari? Niyakap ko siya. Miss ko na si Vivi, Rina. Miss ko na siya, sabi ko kay Rina. Ako rin ate. Araw-araw akong nangungulila sa kanya. Ganon din ang inay, ngunit kailangan nating tanggapin na wala na siya. Nag-iyakan kaming dalawa at nang matirikan na namin siya ng kandila ay kumain na kami ng hapunan nila inay. Maagang nakatulog noon ang inay at si Rina habang ako ay nag-iisip pa rin tungkol sa kapatid ko. Sabay lingon ko sa larawan niya. Bigla akong nakita ang sapatos sa altar na gumalaw. Tinusot ko ang mga mata ko ngunit pagtingin ko ay hindi naman pala. Hanggang sa makita kong gumagalaw talaga ito papalapit sa akin. Agad akong napabalikwas sa higaan ko. Tumindig ang mga balahibo ko at nang malapit na ang sapatos ay siya naman pagdilat ko ay nakita ko si Rinang ginigising ako. Ate, gumising ka, binabangungot ka. Pinagpawisan ako ng malamig noon sa takot ko. Matapos noon ay pinilit kong matulog. Umaga na pala. Nagising ako sa mga ingay ng motorsiklo at mga usapan ng kapitbahay namin. Nagmadali na ako nung pumasok sa eskwelahan dahil malapit na ako malate. At nang sumakay na ako ay ilalabas ko ng wallet ko sa bag upang magbayad sa jeep. At nakita ko ang sapatos na regalo ko sa kapatid ko na nasa loob ng bag ko. Bigla akong kinabahan pero naisip ko na dahil sa pagod at pagkamis ko kay Bibi baka hindi ko talaga nailagay ito sa altar. Yung sapatos na binili ko kaya isinantabi ko muna ang isiping iyon. Hapon na at uwian na namin nang naisipan kong umihi muna sa CR. Pagpasok ko sa cubicle ay sinabit ko ang bag ko at habang umiihi ako ay may nakita akong isang paa ng bata. Agad akong nagsalita at nagtanong kung sino iyon ngunit nanatili lang itong hindi sumasagot at nakatayo pa rin sa pintuan ng cubicle ko. At nang akmang bubuksan ko na ay wala naman akong nakita. Agad na akong lumabas ng CR dahil sa takot at nang pauwi na ako ay inilagay ko na ang sapatos ni Bibi sa cabinet niya. Dun ko na lang siya nilagay baka kasi madala ko pa ulit sa school. Nakatulog ako noon sa pagod ko dahil nagbenta at inikot ko ang buong campus namin para maubos ko yung Graham Ball na tinda ko. Pagising ko ay may nakita akong isang batang halos kaparehas ni Bibi at suot-suot niya ang sapatos nito.
Kamukhang kamukha din ni Bibi base sa pagkakatingin ko. Pero sabi ko, Neng, bakit ka nandito? Sapatos ng kapatid ko yan, Neng ah. Pakibalik mo na lang at umuwi ka na, baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Sabi ko sa bata. Dahil alam ko namang hindi naman si Bibi yun kasi nga, 'di ba? Patay na ang kapatid ko. Hanggang sa paglapit ko ay wala siyang kaimik-imik. Hinawakan ko ang balikat niya para iharap sana sa akin, ngunit pagharap niya ay siya namang pagtalikod ko sa sobrang takot. Nakita ko ang multo ni Vivi. Galit ang muka na nakatitig sa akin. Naguguluhan man sa ganong tingin niya sa akin ay tinanong ko siya. Bunso, bakit galit ka? May umaway ba sa'yo? Anong ko dito? Ate, tulungan mo naman ako. Gusto ko nang tumawid sa kabilang buhay. Tulungan mo naman ako, ate. Hanggang sa napahawak ako sa mukha ko sa takot. Matapos noon ay nawala na siya. Ngunit tama ang sinabi ng kapatid ko. Kailangan niya ng hustisya. Nagtanong-tanong ako sa mga CCTV records ng ibang barangay at sa awa naman ng Diyos ay may na-record na sasakyang nakabundol sa kapatid ko. Matapos noon ay nag-file kami ng kaso laban dito at sa tulong ng mga pulis ay nadakip ito. At makalipas ang 1 linggo ay nahuli nga ito. Ipinagdasal ko ang kapatid ko na sana ay makarating na siya sa dapat niyang puntahan dahil nahuli na namin yung may gawa sa pagkamatay niya. At matapos kong pumunta sa puntod niya ay sinama ko na rin ang regalo kong sapatos. At matapos ng pangyayaring yun ay di na ako na naginip ang muli ng nakakatakot. Ikaw, may kwento ka ba ang gaya ng kay Bella? Tunghayan muli ang susunod na kwento dito pa rin sa Takip Silim Tagalog Horror Stories. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. At sama-sama tayong muli hanggang sa susunod na pagsapit ng Takip Silim.